Tomorrow's News Tonight. Heto na. Meron tayong update mga kaibigan kung naipanin po nitong aktibidad ho, itong eruption ho ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Mula kay RH46, Rex Cantong. Rex. Yes, Sir Ray at Miss Kisses, pasado las 6 nitong gabi na alarma ang mga residente malapit sa Bulkang Laon hinggil sa pagbuga ng ashfall at buhangin sa crater mismo ng nasabing bulkan. Ayon kay Mayor Romayla Maymay Nicor, manggilimutan ng bayan ng La Castillana, sa paa mismo ito ng Bulkang Kanlaon na town. Inabisuhan na nito ang mga residente ng nasabing lugar na mag-alerto simula ngayong gabi dahil sa activities ng nasabing bulkan. Apektado ang barangay Ginpanaan, Mambalyo sa bayan ng Castillana, habang inalerto din ang barangay Montilla at Magkagahay sa bayan ng Moises Padilla. Sa ngayon, halos lahat ng mga rescue units ng lalawigan ng Negros Occidental pina-alerto na dahil sa nasabing activities ng bulkan. Dahil dito, ang Negros Oriental na affected na areas ay ang lungsod ng Canlaon, Negros Oriental. Pina-alerto din ito ni Mayor Sagamoria as of the latest. Habang ang mga iba pang mga lugar na apektado dito sa Negros Occidental ay ang La Carlota City, Pontevedra, southeastern portion ng Bago City, bayan ng Valladolid, bayan ng San Enrique, bayan ng Hinigaran at Binalbagan. Ang mga residente nitong lugar naka-alerto pansamantala sa ngayon at dahil dito na may ashfalls, inirekomenda ng mga local government units at pamunuan ng lalawigan ng Negros Occidental na magsuot ng face mask at eye protection dahil sa paglabas ng ashfall sa nasabing bulkan Saray. Yes. Ang iba pang mga abiso like the San Carlos City, malapit lang naman dito sa Canlaon, nagpalabas na rin ng advisory si Mayor Renato Gostilo na kailangan na mandatory ang paggamit ng face mask dahil sa Canlaon volcano eruption. As of the latest, wala namang karagdagang pang-informasyon at naka-alerto. Nakaantabay ang mga rescue units sa ngayon dito sa lalawigan ng Negros Occidental at portion ng Negros Oriental, Saray, Miss Kisses. Sir Rex, oo, yung meron na ba kayo na naramdaman dyan sa Negros Occidental at Oriental na mga paglindol before and after the eruption? Yes, kaninang bandang 6 p.m. alas 6 itong gabi nagkaroon ng mild lang naman Miss Kisses at Saray na lindol, paglilindol sa ibang bahagi ng lalawigan ng Negros Occidental, kasi hindi naman lahat dito sa Negros Occidental ang apektado. Ang mga bayan at cities na naibigay ko kanina, yun ang pinaka malapit mismo sa tiilan o sa Bulkan Kanlaon sa ngayon, Miss Kisses. Ayun. So meron bang mga evacuation ngayon, Rex? Sa ngayon, ilang portion na nag-evacuate. Sa ngayon, wala pang report yung mga rescue teams doon sa area, especially sa mga lugar na malapit mismo sa Bulkan Saray. Wala pa namang nayulat na evacuation as of the latest. Alright, Rex, tumutok lang kayo dyan sa Negros Island, ha? Meron tayong mga updates mula sa Feebox. Isa na lang, Sir Rex, may di-describe mo ba sa amin na gaano kalakas yung ashfall na ibinabagsak nitong Canlaon lalo na dyan sa area mo? Yes, ang mga ashfalls na nagkaroon dito sa Kabahayan, malapit mismo sa Bulkan,
naman, pero mainit daw yung sinabi ng mga residente na bumagsak sa kanilang mga kabayan. Kaya ang malapit mismo sa crater ng vulkan, pinaalis na ng local disaster at malayo na sila nasa central area ng Negros Occidental. Ito mga residente sa lugar sa Reyes, Ma'am Cases. Alright, maraming salamat Rex ha. Mamaya update pa rin mula dyan sa Canlaon. Salamat ha. Yes, sir. Thank you so much. Mula sa Axelo Radio Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you so much, RH46, Rex Cantong, live po dyan sa may Negros Island. Kaugnay pa rin po nitong eruption ng Bulkang Canlaon. Kaugnay niya na sa ating linya partner, ang FIVOX, si Ma'am Maria Antonia Bonas, siyang pinaka-chief ng Volcanic Monitoring and Eruption Prediction Division ng FIVOX. Ma'am Maria Antonia, ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Mariton na lang po ang itawag niyo sa akin. Yes, ma'am. Kumusta po? Ano po ang update po ngayon dito po sa Bulkang Canlaon po, ma'am? Sa kasalukuyan po, ang nakikita po natin ay patuloy po ang pag-steam ng bulkan. Opo. Meron lang po tayong maliliit na konti lamang po ng mga volcanic earthquakes na record. Hindi na po nasundan yung nangyari pong pagputok kanina ng 651. At meron pong mga bahagi ng bahagi po mga pamayanan po dito sa kanlurang bahagi ng bulkan na nagre-report po sa atin ng ashfall. Yes. At meron din pong nangangamoy na asupre, no? Masyado ba makapal, Ma'am Mariton, yung pong ibinugang abo at saka asupre ng bulkan? Hindi naman po. So, batay po sa ating monitoring, ang nakita po natin ay meron pong una ay malaki po tayong lindol na na-record dito po sa, malapit po sa crater ng Canlaon. Ito yung pagbitak ng lupa. Kaya po meron po, sa tingin po natin ay maaari pong isang pulsa ng volcanic gas dahil po nakapag-record po tayo ng pagputok. At ang nakita po natin na parang incandescence, no? May nakita po tayong incandescence. Lumiwanag. Lumiwanag po. Nakita po ng mga... Parang apoy daw yun. Parang apoy, no? Dahil po ang Canlaon po ay magbubuga po yan ng maiinit na bato. Delikado hindi po necessarily. Kailangan po nating i-confirm kung ito po ay yung tinatawag po nating magma mismo o yung nabasag lamang po na bato sa loob ng bulkan. Pero definitely po ay inilabas po ng bulkan. Meron pong mainit na volcanic lake ngayon sa bunganga ng Canlaon. No? Nakikita po natin yan sa ating pong monitoring, sa satellite monitors. Nakikita po na meron pong mainit na lawa na acidic sa loob po ng bunganga ng bulkan. Maaari pong ito po ang binuga na mainit, no? Na nakita po natin na sinaboy. Nakita rin po natin sa ating visual monitors na lumikha po ng maikling pyroclastic density current. Ito yung parang umaagos po na magkahalong mainit na bato, volcanic gas, na bumababa po sa bulkan, ano? Mga within 3 kilometers po nung summit crater, no? At nakita rin po natin alinsabay doon na meron pong umiitsa ng mga ballistic projectiles. Ito mga fragments na naiitsa po mula po sa bungangan ng bulkan kapag ito po ay sumasabog. No? Butin, wala pong lumagpas sa 4 kilometers danger zone yung ballistic na initsa ng mga malalaking bato ng bulkan, Ma'am Mariton. Wala po tayong alam sa ngayon, pero hindi lamang po kasi yung malilaki ang mapanganib, pati po yung maliliit. Para po kasi yung nilo-launch at very high, mataas po ang speed o yung velocity, at pag ito po ay bumagsak, kahit po maliliit na butil yan, para po yung bala, no? Kapag ito po ay tumama sa ground. Kaya po tayo po ay nagbababala lagi na huwag pong magpapasok sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone dahil po may mga ganitong uling panganib. Ma'am, ginulat tayo kasi so far nitong mga nakalipas na buwan, araw, nasa alert level 1 lamang itong Bulkang Canlaon.
Tama po yan. Meron pong panakanakang pagdami ng mga volcanic earthquakes at meron pong anomalous na sulfur dioxide emission po ang Canlaon. Hindi po sustained ang ganito pong ugali ng Canlaon at ito po ay pabigla-bigla lang. So sa nakalipas po ng mga na dekada, ito po ay mga normal na anomalies niya kapag ito po ay nagkakaroon ng mga ganitong pagputok. No? Hindi ho ba humantong ma'am sa major eruption? Hindi po siya major eruption dahil wala po tayong nakikita pang evidence na meron pong patuloy na wala pa po. Kailangan po natin bantayan. Kailangan pa po natin itong bantayan. Kasi hindi pa po natin masabi. Meron na po mga ganitong uri ng ugali ang Canlaon Volcano. Bagamat nandiyan po lagi yung chance na magkakaroon po tayo ng major eruption. Dahil ito po ay active volcano. Opo. Pero nasa po siya ngayon? Alert level 2 which means increasing unrest. Meron mo bang possibility na itaas alert level 3 within the next few hours, Ma'am Mariton? Hindi po natin masasabi na sa ngayon po, ang nakikita po natin ay sige-sige lamang pong nagbubuga ng steam ang bulkan. Opo. Wala po pa tayong re-record na pagdami po ng volcanic earthquakes na ito po ang aasahan natin kapag puputok po ang Canlaon dahil matagal na po itong hindi pumuputok. No? Wala pong pagdami ng lindol. Before po yung pag-aalboroto niya kanina, gaano po kalakas ang naitala niyo po na lindol? Kanina, yung binanggit po ninyo, ma'am. Sa ngayon po ay, sandali lang po wala pa po tayong... Wala pang data nun? Wala pa po, pinoprocess pa po kasi ito. Ang ating pong mga staff ngayon ay nag-iikot muna. Yes, ma'am, we understand. May skeleton crew lamang po tayo paggabi. So nagbalikan pa ang ating ibang staff para po mag-ikot po sa mga pamayanan na naapektuhan po ng ejecta. Anong mga lugar po, ma'am, ang affected po nitong ibinuga na 5 kilometer na volcanic plume nito pong bulkan? Batay po sa ating visual monitor, dun po sa ating thermal at IP camera. Meron pong mga pamayanan dito sa southern flank po ng bulkan na maaari pong naapektuhan. Pero ang natatanggap po natin mga report mula po sa mga nakikipag-ugnayan sa ating opisina sa Canlaon Volcano Observatory. Kadamihan po ng report ay nanggagaling po dito sa kanlurang bahagi, dito po sa mga bayan ng Bago City at La Carlota City, no? Na nagkakaroon po ng ashfall. At meron din pong naamoy na asupre. Ayun, sa La Carlota. Yun sa area po ng Canlaon City, ma'am. Dito po sa Canlaon City, wala pa po tayo. Wala naman. Bagamat meron pa tayong observatory dyan. Actually, bagong rehabilitate lang po ng ating observatory. Meron po tayong real-time na camera dyan na nakalap po yung footage na nakita nga po na may parang may incandescent po na eruption. At meron nga pong bumaba na PDC o paraplastic density current dito po sa Ganang Canlaon City at La Castellana, La Castellana Municipality. Ito po ang mga bayan na may pinakamataas po na volcanic risk sa Canlaon Volcano. Ang La Castellana, La Carlota City, Bago City at Canlaon City. Yung po mga nabanggit nyo mga lugar, ma'am, sino-sino po o anong mga area po ang dapat na lumikas at yung iba naman ay maging alerto na lamang? Sa paligid po ng bulkan, meron po tayong nakataas na permanent danger zone dyan. Ito po yung nasa 4 na kilometro. 4 na kilometro. Permanente ho yun, ma'am, no? Walang indication na i-extend to. Meron din po tayong Canlaon Volcano National Park. Ang bulkan po ay isang national park at ito po ay nasa ilalim po ng jurisdiction ng Park Area Management, Protected Area Management Bureau, no? So, alam po natin na meron din pong mga isolated na mga bahay dyan sa loob po ng permanent danger zone. Talaga, At kailangan pong ilikas talaga ang mga bahay na ito, no? So, yung mga bayan po yung mga pamayanan po sa taas po ng malapit po sa 4 kilometer permanent danger zone. Dito po sa may Canlaon City, yung Pula, Upper Pula, Lumapaw, Masulog. Dito po sa may Castellana, hindi ko na po masyadong maalala, no? Parang Biak na Bato,
hindi ko na po maalala yung pero ma'am, hindi na kailangang i-extend. Wala pa so far. Wala pang indication. Wala pa tayong indikasyon na kailangan po natin magtaas na So, alert level 3. Kailangan po nating unawain na alert level 3 ay may kaakibat po yan na malawakang evacuation ng high hazard zone sa Canlaon Volcano. Ito po ay ang high hazard zone po, ito po yung pyroclastic density current na hazard zone. Marami pong populasyon ang ililikas dyan. Kaya po kailangan po ay talaga pong sigurado na po tayo na magmatic. Pag sinabi po natin alert level 3, sigurado na po tayo na may pinuputok o may ipuputok na magma ang bulkan. Opo. Kapag alert level 2 tayo, hindi po tayo sigurado kung ang unrest, katulad po na nangyayari ngayon, ay magmatic or hydrothermal. Ito pong hydrothermal, ibig sabihin, yung parang region ng steam sa loob po ng bulkan na naiinitan po ng magma. Ito po yung nag-aalboroto, no? Parang ipinupush niya yung pataas. Apo, tama po yan. Para sumabog. Apo, ang hydrothermal. Parang ano yan, Ma'am Mariton, parang kanyon na sinisigahan tapos nakasasabog. Apo, tama po yan. Ang mga hydrothermal systems po ng bulkan, napaka-active po nila at sila po ay maaring magdulot ng mga pagsabog din kapag ito po ay nag-aalboroto, no? Opo. Ganun po pag alert level 2. Pag alert level 1 po kasi hindi po tayo sigurado kung ito po ay magmatic, hydrothermal, o pwede hong tectonic. Meron hong influensya yung mga lindol sa paligid po ng bulkan, yung mga tectonic earthquakes. Pero binabagit po ninyo, Ma'am Mariton, tulad nga kanina, bago nagkaroon itong eruption na to, mayroong isang malakas na pagyanig, no? Opo. So parang ito pinapakita ng bulkan. Ilang seconds lamang po bago pumutok po ang bulkan. Opo. Yung magmatic eruption na yan, Ma'am Mariton, so meaning binabagit po nyo, pag magmatic nung maglalabas siya ng mga balisik, mga malalaking tipak ng bato, mga gaano Pwede hong magkaroon ng lava flow na, katulad po na nangyayari sa Mayon. Pero pwede rin ho tayo magkaroon ng explosive eruption. Bagamat sa Canlaon po, mas marami po ang activity nito na ang kadalasan po na naging activity niya ay ang pagluwa po ng mahahabang lava flow. Wow. Ayan. Ano po ngayon ang advice po ninyo, ma'am, sa mga kababayan po natin dyan? Kasi siyempre, ninervous na po sila, lalo na yung kanilang mga kaanak dito sa Metro Manila. Kumusta yung kanilang kaligtasan? Anong gagawin po nila kung sakali po? Okay, matagal na po tayo nakikipag-ugnayan sa mga pamayanan sa paligid ng bulkan. No? In fact, meron po tayo naging mga evacuation drills dyan sa mga high-risk na barangay ng Canlaon City at La Castellana. No? So sa ating po mga kababayan, mangyari lamang po na iwasan ang 4-kilometer permanent danger zone. Matigas ang ulo. Dahil po, meron pong, nandyan na po ang pagsabog at maaari po itong masundan. Kailangan po, tayo po ay meron ng kahandaan lumikas sa ating pong mga tahanan kung sakali pong magkaroon po ng paglala ng activity. Sa ating pong mga kasama sa local government, yung mga local government units, officials, mga disaster officials, kailangan po ay medyo niriripasan na po natin mabilisan ng ating pong kahandaan. Tingnan na po natin kung kakayanin po natin ang evacuation kung sakasakali po ito ay kailanganin na. At ihanda na po natin ang mga resources natin. Dapat po nakaposition na ang mga resources natin kung sakasakali po magkakaroon pa tayo ng evacuation. At sa lahat po, no, sa ating, lalo na po sa ating mga netizens, tayo po ay may nababalita ang fake news, wag po natin pagdagat. Maging maingat. Opo, maging maingat po at kung meron po tayong information na kailangan po pong i-verify, mangyari lamang po na makipag-ugnayan po sa ating opisina sa pamamagitan po ng ating social media pages. At meron din po tayong mga telephone numbers na pwede po nilang tawagan. So, wag din sila maghasik ng panic, ha? Tama po yan. Kasi pag nagpapanik, doon nagkakaroon ng problema ha? Tama po yan. Ma'am Mariton, maraming salamat po. And siguro from time to time, kami ho'y maghingi po ng updates mula po sa Feebox. Sige po. Maraming salamat po. Thank you so much, ma'am. Si Ma'am Mariton Bornas, siya po ang pinaka-chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng Feebox.